Minsan pong muli, magandang araw ng Panginoon sa ating lahat. Ang ating pong sermon na magpapakinggan sa araw na ito ay inihanda ni Reverend Mark Chen. Itong pinamagatan na Pastor or charge you to demonstrate God's mercy. At original niya itong pinangaral sa First Evangelical Reformed Church sa Singapore noong nag-ordain sila ng isang pastor noong September 22, 2024. At tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya sa pagkakaintulot na magamit natin ang sermon na ito para sa ating sermon delivery sa umagang ito. At bago po tayo magsimula sa isang panalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, sa pagpapayag ng inyong salita, sa pamamagitan ng aming sermon delivery, hayaan niyo po na makita namin ang inyong gawa, na marinig namin ang inyong tinig sa inyong salita at kami ay magsisi at nananampalataya. Hinihiling ko rin po na ako ay inyong ingatan at gabayan sa aking sermon delivery. Bigyan niyo ako ng lakas, talino at kagunuman na aking kakailanganin upang may bahagi ito ng may paggalang, pagkamangha, takot at pagpapakumbaba. At pusong nagpapasalamat sa inyong pangalan. Sa inyo lamang ang pagsamba, kalwalhatian, karangalan at pagpuri. Amen. Mga kapatid, sa mga nagdaang araw, mga unang panahon, di man unang panahon, dati, at maging sa mga darating pang araw, maaaring tumanggap tayo at tatanggap tayo ng mga bagong ministro or minister. At ang ministro ay lingkod ng Diyos at katiwala ng kanyang mga hiwaga. Pinakamangaral niya ang salita at nangangako tayo na tanggapin ito mula sa kanyang mga labi, hindi bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos kapag ito ay nagtapat na pinapahayag. Pinapakita niya ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang mga nagsisisi at sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Pinapangaral din niya ang kabanalan na pinapabanal niya o sinasanctify ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit bakit? Upang magpatuloy tayo sa pagsisisi at pananampalataya at manatiling banal at may kagalakan kay Kristo. Kaya nga tinatanggap natin mula sa Kanya ang nakikitang Ebanghelyo o yung visible gospel na tawag natin sa pamamagitan ng banal na hapunan o yung Lord's Supper. Sa pamamagitan nito ay pinatitibay sa atin na bagaman tayo ay nagkakasala, tinatanggap tayo ni Kristo kapag tayo ay nagsisisi. Ito rin ang pinapaalala sa atin ng mga form ng banal na hapunan. Nakasalat to, kung tayo ay puso or heartily na nagsisisi sa ating maraming kasalanan at nagnanais na lumago sa pagsunod, tayo ay karapat-dapat na makibahagi sa makalangit na pagkain at inumin ito. Pananampalataya at pagsisisi, yan ang Ebanghelyo. Ngunit, ano ang nangyayari kapag walang pagsisisi? May ilan na napopoon sa pinapangaral na awa or sa pinapangaral na mercy. Iniibig nila ang kanilang mga kasalanan. Sa loob ng iglesia, may mga mapagkumbali o mga hypocrites, mga huwad na manampalataya, fake believers, na hindi tumatanggap ng salita tungo sa pagsisisi or yung tinatawag in word unto repentance. At kung minsan naman, maging ang mga tunay na manampalataya ay nalilinlang at nadadala ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nilalabanan nila ang salita. Dahil dito, sila ay tinutuwid sa pamamagitan ng disiplina ng iglesia, tinatawag ng church discipline, upang sila ay magsisi at manumbalik. Ngunit, kapag nanatili ng ang kawalan ng pagsisisi, inaalis sila sa kaharian ng Diyos at tinatawag natin excommunication. Bakit? Sapagkat nagsisisi ang mga Kristiyano. Samantalang hindi nagsisisi ang mga hindi mananampalataya. Isang gawa ang pangangaral ng Ebanghelyo. It's mercy to preach the gospel. At isa ring gawa ng awa ang pananumbalik sa isang naligaw na kapatid. Sa mga form na ating ginagamit, makikita natin na tungkulin ng ministro at ng mga elder na mga siwa sa doktrina at pamumuhay ng mga kaanib o mga miyembro ng iglesia. Isa rin itong pagpapakita ng awa ng Diyos. Kaya isang tagubilin mula sa salita ng Diyos ang mensahe natin ngayon.
para sa mga magiging pastor at elder ng ating iglesia sa hinaharap. Ngunit isa rin itong tagubilin para sa buong iglesia. Ating talakayin ang sitting ito o passage na ito sa ilalim ng 3 punto. Una, pastor, know that open sin is common in church. Ang pastor, ang mga elder, alamin nyo karaniwan ang hayagang kasalanan sa loob ng iglesia. Pangalawa, teach and do what must be done. Ituro at gawin nyo ang narapat na gawin. At panghuli, aim for the good of God's people. Hangarin nyo ang ikabubuti ng bayan ng Diyos. Una sa lahat, pastor at mga elder, dapat nyo malaman na karaniwan ang hayagang kasalanan sa iglesia. It's common, or that open sin is common in church. Sa ating pag-aaral ng 1 Corinthians, o ng unang Korinto, natutunan natin na maraming suliranin o mga problema ang kinakarap ng iglesyang ito. Meron silang pagkakabahagi o division dahil sa kanilang pagkakahalaga sa makataong karunungan or sa human wisdom. Tinataas nila ang ilang ministro higit sa iba. Ano pa't maging si Pablo ay kanilang hinama. Kaya pinapaalahanan sila ni Pablo na huwag pumatol bago dumating ang takdang panahon. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na hindi na sila dapat siyasatin o di nila dapat siyasatin ang kanilang mga sarili. Kung ginawa nila yun, hindi na sana sila kinakailangang sawayin o i-rebuke ni Pablo. Makikita natin na napakalalim ng kanilang mga problema. May silang miyembro na nabubuhay sa hayagang kasalanan o open sin. Ngunit dahil sa kanilang pagtitiwala sa makataong karunungan, hinahayaan nilang lumala ang suliranin o yung problema nila. At ang problema ito ay hindi lamang problema ng Korinto. Hindi lang ito problema ng Corinthian Church during that time. Ito rin ang problema ng maraming iglesia maging sa ating kasalukuyan, sa ating panahon. May hayag na sexual na kasalanan o may common na sexual sin sa gitna ng bayan ng Diyos. Sabi sa unang talata, sa katunayan ay magbalita na may pakikiapid sa inyo. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Pinapahiwatig ng pamilala o ng praise na karaniwang nababalita, or sa English, it's commonly reported in King James Version, na ito ay isang kilalang katotohanan. Well known yung balita na ito sa kanila. At bagaman malayo si Pablo, ang mga bumibisita sa kanya, gaya ng sambahayan ni Chloe, ay nag-uulat ng mga nangyayari sa Korinto. Maaaring dahil sa kanilang pag-aalala, o dahil sa usap-usapan. Ngunit, malinaw na hindi ito iisa o dalawang ulat lamang. Karaniwan or common itong nababalita. Hayag yung kasalanan na nangyayari sa Korinto. At ano yung uri ng kasalanan na ito? Pakikiapid. Or sa English, fornication. Yung word na fornication, o yung salitang ginamit sa fornication sa original language, yung salitang ito ay isang payong salita o it catches all word para sa lahat ng uri ng sexual na immoralidad tulad ng pangangalunya, pederastia o pedophilia, homosexuality or homosexualidad, prostitusyon, at iba pang mga gawain sexual na hindi komportable nilarawan sa araw na ito ng Panginoon at labag sa kanyang kalooban. Karaniwan din binabanggit ang kasalanan ito sa kasulatan. Maraming beses ito sinasabi sa buong Biblia. Sa 7 talaan, sa 7 list ni Pablo ng mga kasalanan, 5 beses na lumilitaw ang salitang pakikiapid o fornication. At madalas, itong nauuna sa listahan. Halimbawa, sa Colossus chapter 3 verse 5, sabi doon, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman.
Maging sa talata 11 o yung verse 11 ng kabanata na binasa natin, di ba? Ay sinabi niya, kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayo makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya ay mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o magpanalait o maglalasing o magnanakaw. At malinaw na karaniwan pa rin hanggang ngayon, common pa rin hanggang ngayon ang ganitong uri ng hayaging sexual na kasalanan. Pastor at mga elder, tulad ni Pablo, dapat niyang malaman yan. Church, mga kapatid, bayan ng Diyos, dapat din niyong malaman yun. Paulit at maging gayon, mga pastor at mga elder, dapat niyong malaman na karaniwan ng hayaging sexual na kasalanan. Nalalantad, naapektuhan at nalilimnan nito ang ating mga young adults, ang ating mga kabataan, ang ating mga teenagers at pati maging ang mga bata. May mga miyembro ng iglesia na disiplina dahil dito noon at maging kamakailan lang. Kaya church, ating mga kapatid, dapat nating aminin na may ganitong uri ng kasalanan sa ating kalagitnaan. Ang pag-amin nito ay mahalaga upang maalagaan natin ang isa't isa. Maturuan at pabantayan ang bawat isa. At masaway ang isa't isa sa pag-ibig. Ngunit, kadalasan ay ayaw natin yung ganitong klase ng usapan, pag-usapan ang mga bagay na ito. Ayaw ng mga magulang na kausapin ng kanilang mga anak tungkol dito. Umaasa mawawala na lamang yung problemang ito. Hindi nagsasaway ang magkakaibigan. Puro tawanan at pakikisama o yung hihi-haka fellowship na tinatawag. Ngunit kulang sa espiritual na pagmamalasakit sa bawat isa kung sila nag-uusap. At kung minsan, umaabot sa sukdulan ang mga kasalanang sexual na ito. Nakikiapid sa asawa ng kanyang ama ang miyembro na ito at sinulat ni Pablo sa unang Korinto. Sinabi ni Pablo, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Yung pandiwang ginamit dito sa Tagalog na nakikipisan, na isinali o sa English translation sa King James ay yung have, o sa has naman, has his sa ESV at saka sa NASB. Ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng relasyong sexual. Malinaw rin na tinutukoy dito ay ang kanyang madrasta o yung stepmother ng lalaki nito. Sapagkat kung tunay niyang ina, yung sinasabi ni Pablo, ay tahasan sa sinabi iyon ni Pablo. Ngunit, ginamit ni Pablo ang katagang asawa ng kanyang ama. So, it pertains to the stepmother nitong lalaking ito. At, make no mistake, mga magulang pagkapatid, kilala ang Korinto sa sukdulang immoralidad. O sa sukdulang immorality. Actually, naging sagisag ng kanilang kahalayan yung templo ni Aphrodite na matatagpuan sa kanilang bayan. Ngunit, maging gayong sa lungsod na yun, sa den ng immorality sa bayang iyon, ang pakikispisan sa asawa ng sariling ama ay tinuturing na napakasamang gawain. Napakasama na halos hindi naririnig kahit sa mga hintil yung ginagawa ng lalaking ito. Kaya nga, di ba sinabi ni Pablo, ang ganitong uri ng pakikiapid ay kahit or wala kahit sa mga pagano. Ngunit may isa pang kasalanan na tinutukoy ang ating talata. Ano yun? Ang pagtitiis sa hindi pagsisisi sa kasalanan o in English, impenitence. Ang impenitence ay kasalanan at ang pagtitiis sa kasalanan ay kasalanan din. Dapat nating maunawaan na ang pakikiapid ng lalaking ito ay hindi isang minsanang pagkakasala na sinundan ng pagsisisi. Kung ganun sana, ibang naging tugon ni Pablo. Sa halip, ito, yung kasalanan ng lalaking ito ay nagpapatuloy. Ulitin natin, ang diwa ng pandiwang ginamit sa talata sa Tagalog ay hindi nagkaroon
past tense, kundi patuloy na nakikipisan. Nakikipisan, present continuous. Ibig sabihin, matagal na itong nangyayari at hayagan itong alam ng marami. Totoong nakikipagbuno ang bawat Kristiyano sa kasalanan, kabilang ng mga sexual na tukso. Katulad ng sinaunang Roma, ang ating panahon ay punuin ng ganitong mga tukso. Ngunit, tinawag hindi upang ang mga bayang-bayan ng Diyos ay tinawag hindi upang makipagkasundo sa kasalanan, kundi upang makipaglaban dito. We are struggling against sin. Kapag tayo nahulog sa kasalanan, dapat itong samahan ng pusong nagsisisi at nalulungkot. We should repent and remorse about it. We should have broken heart repentance. Hindi tayo Kristiyano dahil perfecto tayo, kundi dahil tayo pinatawad sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus na mapapalad ang mga perfecto sa Espiritu, kundi sinabi niya mapapalad ang mga dukha sa Espiritu. Hindi rin sinabi ni Jesus na mapapalad ang mga walang kasalanan, kundi mapapalad ang mga tumatamis. Nalulugod ang Diyos sa pusong wasang at nakisisi. Ngunit, may katigasan ng puso sa Korinto. Sinabi ni Pablo sa talata 2, next verse, diba? Sabi doon, at kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayo malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sa halip na magluksa at disiplinahin ang nagkasala, anong ginawa ng Korinto? Pinagmalaki pa nila, kanilang pagtitiis. Nagulat si Pablo. Paul was aghast. Dapat silang tumangis. Pero sa halip na tumangis, nagmalaki pa sila. Bakit? Dahil ipinagmamalaki nila ang kanilang pagpapagaya o yung kanilang pagtitiis sa kasalanang ginagawa ng kanilang kapatid. Maraming dahilan kung bakit nagtatyaga ang iglesia o ang mga iglesia sa hindi nagsisising kasalanan. Natakot tayong harapin ang mahihirap na sitwasyon tulad ng pagdisiplina sa isang miyembro na hindi nagsisisi. Ayaw natin magkaroon ng alitan, lalo na kung kaibigan o kamag-anak ang sangkot. Natakot tayo sa mga komplikasyon. Minsan naman, nagtatago ito sa likod ng maling pagkaunawa sa salitang awa or mercy. Sinasabi ng ilan, sobrang maawain si Jesus, sobrang maawain ni Jesus. Hindi binato ni Jesus ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Hindi tayo dapat maghusga. Ang walang kasalanan ng unang dapat bumato. Kung hindi siya inatulan ni Jesus, sabi nila, hindi rin natin dapat atulan. Bigyan natin ng panahon. Mukhang maawain at mapagumbaba ang datang panalita, hindi ba? Ngunit, tinawag ito ni Pablo na pagmamataas. Proud or pride. Bakit? Sapagkat sinusunod natin ang sarili nating paghatol sa halip na ang malinaw na utos ng Diyos ang ating ginagamit. Iniisip natin mas marunong tayo kaysa sa kanyang salita. Habang ipinagmamalaki natin ang ating pagpaparaya, nagpapatuloy naman ang hayagang kasalanan. Pastor, mga elder, may mga ganitong mapagmalaking pag-iisip sa ating panahon. Nakakalimutan natin na isa rin gawa ng awa o it's a merciful thing ang pagsaway sa hindi nagsisisi. Gawain mga ebanghelyo ang pag-alis sa isang taong nagpapatuloy sa kasalanan. Kapag inalis natin ang isang tao na hindi nagsisisi mula sa kapulungan, hindi natin siya tinataboy palayo kay Kristo, kundi itinutulak natin siyang tumingin kay Kristo. Ngunit, kapag pinabayaan natin siya sa kanyang kasalanan, ipinagkakait natin sa kanya ang ebanghelyo. Hindi yan awa. Isa yung kalupitan.
Pinapakita ni Pablo na masama ang hindi pagsisisi. Ngunit, higit na masama ang pagtitiis dito. Marami sa iglesia ang magaan ng tingin sa kasalanan. Ang sexual na kasalanan at ang pagtitiis dito ang ilan sa mga pinakakaraniwang hayag at nagpapatuloy na kasalanan sa loob ng iglesia. Ngunit, maging malinaw tayo. Dapat nating ipakita ang awa ni Kristo. Sinabi ng Panginoon Hesus sa babaeng nahuli sa pangangalo niya, hindi rin kita hinahatulan. Pumayo ka at mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Hindi natapos yung sentence, hindi rin kita hinahatulan, mga magulang at kapatid. At sinabi rin ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kapahingahan mula sa pagkakasala. Kapahingahan mula sa pag-aalipin sa kasalanan. Ngunit, upang matanggap natin ang kapahingahan iyon, kailangan natin lumapit kay Kristo. Iyon ang Ebanghelyo. Humayo at huwag nang magkasala. Lumapit kay Kristo para sa kapatawaran at tulong. Kung ipagkakaib natin sa mga tao ang Ebanghelyong ito sa pamamagitan ng pagtitiis sa kanilang kasalanan, ipinagkakaib din natin sa kanila ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga pastor at mga elder, tulad ni Pablo, dapat niyong malaman na karaniwan ang hayagang kasalanan sa iglesia. At dapat niyong ipakita ang awa ni Kristo. At paano natin gagawin yun? Pastor at mga elder, ituro at gawin ninyo ang dapat gawin. Hindi lamang tinuro ni Pablo sa iglesia ang kanilang problema. Itunuro rin niya kung ano ang dapat nilang gawin. At ano yun? Sa madaling sabi, kailangan nilang i-excommunicate yung taong nagpapatuloy sa kasalanan ng walang pagsisisi. Makikita natin ito sa buong talata, sa buong kabanata, actually sa verse 2, sa talata 2, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito. Sa talata 5, ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikapapahamak ng laman. Bakit? Sa talata 7, para alisin ang lumang pampaalsa o lebadura. Sa talata 9, huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. At paano? Sa talata 11, huwag kayong makisama o huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Ito ang pagsasagawa ng excommunication. Ang pag-aalis mula sa pakikisama ng iglesia ng isang taong nagsasabing siya ay Kristiyano, ngunit pinapakita mas iniibig niya ang kasalanan kaysa kay Kristo sa kanyang pamumuhay. At pastor at mga elder, dapat niyong ituro ang salitang ito. Hindi ito salita ko, hindi rin ito salita niyo, kundi ito ay salita ng Diyos. Ganito rin ang tinuro ng ating Panginoon sa Mateo chapter 18 verse 17. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Hindi ito salita ng tao, utos ito ng Diyos. Kaya pastor at mga elder, dapat niyong ituro at dapat niyong itong gawin. Ngunit, upang magawa ito ng tama, kailangan natin gumawa ng matubig ng paghatol na may pagpapakumbaba. Maaari may magsabi, hindi ba't sinabi ni Jesus, huwag kayong humatol upang hindi kayo mahatulan? Totoo. Ngunit, tingnan din natin ang sinabi ni Pablo sa talata 3.
Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito. Bagamat malayo si Pablo, gumawa siya ng paghatol. Hinatulan niya na dapat alisin sa gitna ng iglesia ang tawag ito. O yung kapatid na ito na hindi nagsisisi sa kanyang ginawang kasalanan. Kaya malinaw na hindi ipinagbawal ni Jesus ang lahat ng uri ng paghatol. Ang pinagbabawal niya ay ang mapagkunwari at mapagmataas na paghahatol. Ngunit, tawag tayo ni Jesus na humatol ng matuwid. Ina-apply sa ating sarili ang parehong pamantayan na ina-apply natin sa iba. Hindi dapat ang isang taong namumuhay sa hindi pinagsisihang kasalanan ang sumaway sa kapwa niya hindi nagsisisi. Dapat muna siyang siyasatin o dapat muna niyang siyasatin ang kanyang sarili at magsisi. Pastor at mga elder, maraming tao sa iglesia ang mag-aakalang mataas ang tingin nyo sa inyong sarili kapag itinuro o isinagawa ninyo ang disiplina ng iglesia. Marami ang mag-iisip na kaya malupit, maparusang tao o walang awa. Ngunit pakinggan natin ang sinabi ni Pablo sa talata 4-5. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking Espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa kapapahamak ng laman upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Pansinin nyo, ginagawa ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito opsyon. Hindi ito mungkahi. Hindi ito isang bagay na maaaring baliwalain. Utos ito ni Kristo. Pastor at mga elder, hindi nyo maaaring piliin huwag gawin ito. Bilang mga lingkod ni Kristo, dapat tayo maging tapat sa ating mga panata, sa ating ordinasyon, at sa pinagkatiwalang tungkol sa ating dakilang pastor. Ngunit kasabay nito, dapat din natin alalahanin na si Kristo, ang hari ng iglesia, at siya rin mahabaging tagapagligtas ng kanyang bayan. Siya ay puno ng habag. Kaya ginagawa natin ang disiplina ng iglesia ng hindi ng may galit, kundi ng may pagdalamhati. Hindi ng may kapalaluan, kundi ng may luha. Hindi upang itaboy ang makasalanan, kundi upang tawagin siyang bumalik kay Kristo. Nangangailangan ng panahon, panalangin at pagtyaga at pagpapagal ang tunay na disiplina. Isa itong ministeryo ng pag-ibig sa naliligaw na kapatid. At likas na pagkumbaba ang paglilingkod. Ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi nagsasabing, hindi ko kayang gawin ito. Sa halip, sinasabi nito, mahirap man ito, ngunit dapat ko itong gawin sapagkat iniibig ko si Kristo at iniibig ko ang aking kapatid. Ito ay pag-ibig. Sinabi ng Panginoon sa Levitico chapter 19 verse 17, huwag mong kapopootan ang iyong kapatid sa iyong puso. Tunay na sasawayin mo iyong kapwa upang hindi ka magpasan ng kasalanan dahil sa kanya. Maraming tao ang mag-aakalang minamahal nila kanilang kapatid sa pamamagitan ng hindi pagsaway sa kanya. Ngunit, kadalasan, hindi pag-ibig, kundi pagpapabaya ang gayong katahimikan. Handang magsalita ang tunay na pag-ibig, handang sumaway ang tunay na pag-ibig, handang magdalamhati alang-alang sa ibabuti ng kaluluwa ng kapatid ang tunay na pag-ibig. Kaya pastor at mga elder, kung nais niyang ipakita ang awa ni Kristo, gawin niyo ang pinapagawa niya
dapat niyong ipakita ang awa. Ituro niyo ito, teach them, at gawin niyo ito, do it. At pastor at mga elder, ituon o hangarin niyo ang ikbubuti ng bayan ng Diyos. Kapag isinasagawa na may pagpapakumbaba, awa at mapagmahal na paghatol ang excommunication para ito sa ikbubuti ng bayan ng Diyos. Ngunit baka tanungin niyo, paano ito nagiging mabuti para sa Kanya? Para ito sa pagwasak ng laman. Ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikapapahamak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. You can see that sa talata 5. Kapag nanatiling hindi nagsisisi o impenitent ang isang tao sa kabila ng paulit-ulit na paalala, mapagmahal na pagsaway, darating ang panahon na kailangan siyang ibigay kay Satanas para sa pagwasak ng laman. Ngunit, ano ang ibig sabihin ng tila mabigat at maparusang pahayag na ito? Sa kasulatan, inilalarawan bilang kaharian ng kadiliman ng mundo at nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Samantalang ang kaharian ng minamahal na anak ng Diyos ang Iglesia, kung saan nararanasan ang mga pagpapala ng kanyang paghahari at ang pangangalaga ng kanyang bayan. Kaya kapag inaalis o inalis mula sa pakikisama ng Iglesia ang isang taong nagpapakilalang Kristiyano, inilalagay siya muli sa daigdig na nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Hindi ito nangangahulugang literal na isinusuko siya sa diablo upang mapahamak ang kanyang kaluluwa. Hindi. Sa halip, inaalis sa kanya ang mga pribilehiyo at proteksyon na kalakip ng pakikisama sa bayan ng Diyos. Yun yung kapanusahan. Sa kaharian ng Diyos, iniingatan na tayo laban kay Satanas, maging sa mga pag-atake hindi natin napapalayan. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan ng fellowship. Tumatanggap tayo ng kaaliwan at suporta sa pamamagitan ng pangangaral ng salita. Lumalago tayo sa pagpipigil sa sarili at kabanalan. At sa pamamagitan ng mga panalangin ng ating mga kapatid, tinatanggap natin ang tulong at pagpapala ng Diyos. At kapag inalis mula sa iglesia ang isang tao, inaalis din siya mula sa mga tatanging biyayang ito. Kaya nga sinabi ni Apostol Juan na may mga pagkakataong hindi na dapat ipanalangin ang taong nagpapatuloy sa kasalanan patungo sa kamatayan. Bakit? Sapagkat kapag wala na siya sa ilalim ng espiritual na pangangalaga at proteksyon ng iglesia, pinahihintulutan ng Diyos na maranasan niya ang bunga ng kanyang paghihibagsik, ang pagwasak ng laman. Malayo sa pagpipigil at paggabay ng bayan ng Diyos, maaari siyang magpatuloy sa kasalanan hanggang sa lubusan niyang malasap ang kapaitan at kahungkagan. Ganito ang nangyari sa libugang anak, sa prodigal son. Lumayo siya sa tahanan ng kanyang ama, namuhay ayon sa kanyang sariling tita o sa kanyang mga tita, at ginugol ang lahat sa makasalanang pamumuhay. Ngunit nang siya ay lubusang bumagsak, hanggang sa magnais na kumain ng pagkain ng mga baboy, tatauhan siya. Sa kanyang pagdarusa, naalala niya ang kabutihan ng kanyang ama, kaya siya ay nagsisi at bumalik sa kanyang tahanan. Mga pastor at elder, huwag kayong maging pagdalos-dalos sa pagpapatupad ng excommunication. English, or sa original language ng Latin Reverend Parchen, don't be trigger happy. Ito, o yung excommunication, ang pinakahuling hakbang ng disiplina ng iglesia. Gayunpaman, dapat kayong magkaroon ng sapat na pag-ibig at awa upang gawin ito kung kinakailangan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang marunong magtiis,
Marunong din itong magdisiplina para sa ikabubuti ng kaluluwa. Kasabay nito, turuan niyo ang iglesia na magmalasakit sa isa't isa. Kung hindi nagbibigay ng kaaliwan, fellowship, pag-aaruga at pagmamahal ang iglesia, hindi mauunawaan ng taong dinidisiplina kung anong nawawala sa kanya kapag siya ay nahiwalay. Hindi lang po ito para sa mga pastor at mga elder, mga minamahal. Para po ito sa ating lahat. Turuan nyo ang mga kapatid na magmahal ng taimtim upang maging mabigat at masakit para sa isang tao ang mahiwalay sa katawan ni Kristo, ang taong nagpupumilit sa kasalanan. Turuan nyo sila magpaalala, manghikayat at magtubig sa pag-ibig upang mailigtas ang kanilang kapatid mula sa kasalanan. Sa iglesia sa Corinto, dahil nabigo o nabigong harapin ng taong nagkasala ang kanyang sariling kasalanan, kinailangan ng buong iglesia na magmalasakit ng sapat upang harapin ito para sa kanya. Linangin at ingatan ang kabanalan ng iglesia ang inyong tungkulin. Sino kausap dito? Tayo pong lahat. Bayan ng Diyos. Para sa kapakanan ng kabanalan ng bayan ng Diyos. Itinagubilin ni Pablo ang pagpapatupad ng church discipline. Kaya ipinatawag ni Pablo ang buong iglesia upang magtipon sa pangalan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pagtitipong iyon, gagawin nila ay alisin sa fellowship ang taong nagpapatuloy sa kanyang hayagang kasalanan. Totoong may mga pagkakataong na ipatupad ng may kalupitan o maling motibo ang gantong uri ng disiplina. Totoo naman. Ngunit hindi dahil maaari itong abusuhin ay dapat na itong pabayaan. Sa halip, dapat itong isagawa ng tama na may pag-ibig, karunungan at katapatan sa salita ng Diyos para sa ikabubuti ng nagkasala at ng buong iglesia. Hindi tanda ng pag-ibig ang kanilang pagtitiis at pagpapabaya, kundi espiritual na kapabayaan. Habang pinapayagan nilang manatili ang hayagang kasalanan sa kanilang kalagitnaan, nalalagay sa panganib ang kabanalan, totoo, at kalusugang espiritual ng buong iglesia. Masama ito para sa kanila. Sa mga talata 6 to 7, sinabi ni Pablo na hindi mabuti ang kanilang pagmamataas sa kanilang pagpaparaya sa kasalanan. Bakit? Dahil ang kaunting pampaalsa o lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Maaaring magbunga ng higit pang hindi pagsisisi sa loob ng iglesia ang hindi pagsisisi ng isa. Tulad ng lebadura o pampaalsa na unting lumalaganap sa buong masa, kumakalat at nakaka-impluwensya sa buong kongregasyon ang kasalanang pinapabayaan. At sa huli, maaaring lamunin ng kasalanan ang isang iglesia na may maling pagkaunawa sa awa at biyaya. Kaya sinabi ni Pablo, alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa kung paano kayo nga'y walang pampaalsa sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Pasko, ay naialay na. Dito, ginamit ni Pablo ang larawan ng Pasko or Passover. Sa pagdiriwang ng Pasko, masusing hinahanap at inaalis ng mga Hudyo ang lahat ng pampaalsa sa kanilang mga tahanan kung saan gumagamit sila ng espesyal na sulok, special torch. Gumagamit sila ng special na sulok upang sunugin ang pampaalsa sa mga kusina. Maging ang pinakamaliit na bakas nito ay kanilang sinusunog.
Ito ang larawan ng pakikibaka ng bayan ng Diyos laban sa kasalanan. Dahil naihandog na si Kristo, ang ating kordero ng Pasko, tinatawag tayo mamuhay sa kabanalan at seryosong harapin ang kasalanan. Ngunit ito mismo ang hindi ginagawa ng Iglesia sa Corinto. Nais nila ang sakripisyo ni Kristo para sa kanilang kaligtasan. Ngunit ayaw nilang tanggapin ang kanyang gawain ng pagpapaging banal or sanctification. Nais nila ang kapatawaran, ngunit hindi ang paglilinis. Subalit hindi maaaring paghiwalayin ang dalawa. Ang Kristo na nagpapatawad ay siya ring Kristo na nagpapabanal. Hindi mo matatanggap ang isa habang tinatanggihan ang isa pa. Kaya mahalaga ang church discipline. Isa ito sa mga paraan na ginagamit ng Diyos upang panatilihing malinis ang kanyang iglesia. Hindi lamang nito hinaharap ang kasalanan ng isang tao. Pinangangalagaan din ito ang kabanalan ng buong kongregasyon. Ito rin ang diwa ng sinabi ni Pablo sa kanyang sulat, sa kanyang unang sulat kay Timoteo sa chapter 5 verse 20. Sila namang nagpapatuloy sa pagkakasala ay sawayin mo sa harapan ng lahat, upang ang ibang namay matakot. Ngunit, pastor at mga elder, may pangatatanggi sa mga salitang ito ng Diyos. Hindi nila pakikinggan ang inyong mga paalala at pagsaway sapagkat sila ay marunong sa kanilang sariling paningin. Puno sila ng pagmamataas ang kanilang mga puso. Maaari pa nga nila kayong kutsain o hamakin ang inyong mga pag-isikap na ituwid sila. At ganito rin ang naging karanasan ni Pablo. Sinabi sa talata 9 na nauna na niyang isinulat sa kanila na huwag makisama sa mga mapakiapid. Maaaring may ilan na tumutol at nagsabing, kung ganon, hindi na tayo maaaring makisama sa mga hindi Kristiyano. Kaya nilinaw ni Pablo na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin. Tayo ay nasa mundo upang maging ilaw at asin, upang magkaroon ng impluwensya sa mga hindi mananampalataya at makakay sila kay Kristo. Subalit, ibang usapin ang taong nagsasabing siya ay Kristiyano, ngunit nagpapatuloy sa hayagang kasalanan ng walang pagsisisi. Sinabi ni Pablo na huwag makisama sa gayong tao, ni huwag man lamang makikain sa kanya. Bakit? Sapagkat iimpluwensyahan nila kayo. Para mapanatili ang kabanalan, sapagkat nanatili totoo ang babala ni Pablo, ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa. Pastor at mga elder, mahalin niyo ang iglesia at mahalin niyo ang salita ng Diyos. Ibigay niyo sa bayan ng Diyos, Church of God, sa iglesia, ang kanyang salita. Pagpaguran niyong turuan, hikayatin, at paalalahanan sila ayon dito. Tawagin niyo silang mamuhay sa pagsunod kay Kristo at sa salita ng Diyos. At kayo namang bayan ng Diyos, Church of God, mga kapatid, magpaturo kayo sa inyong mga pastor at elder. Tanggapin niyo kanilang pagtuturo at pangangasiwa bilang mga lingkod na itinalaga ng Diyos para sa inyong kabubuti. Sikapin niyong sundan ang kabanalan sa inyong sariling buhay at maging malinaw sa inyong isipan ang panganib ng kasalanan. Kilalanin niyo na mayroong mga kasalanang hayagan at mapanira, hindi lamang sa nagkakasala, kundi maging sa buong iglesia. Dahil dito, magmalasakit kayo ng sapat upang magturo
magpaalala, at magtuwid sa isa't isa. Huwag niyong hayaang mapahamak ang inyong kapatid habang kayo'y nananatiling tahimik. Totoo ang kasabihan, mas tapat ang sugat ng kaibigan kaysa sa mga halik ng kaaway. Tuparin niyo ang utusan ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagbubuhat ng pasanin ng isa't isa at ng mahinahong pagpapanumbalik sa mga nadaraig ng kasalanan. Ngunit, nangangailangan ng pagkilos ang gayong pag-ibig. Nangangailangan ito ng pakikipag-usap, ng pagtutuwid, at kung minsan ay ng mahirap na pag-uusap. Nangangailangan ito ng lakas ng loob upang unahin ang kabanalan kaysa kaginhawaan at ang katapatan kaysa katahimikan. Kaya mahalaga ang church membership. Kapag tayo nagiging bahagi ng isang lokal na iglesia, hindi lamang tayo tumatanggap ng mga pagpapala nito. Isinasailalim din natin ang ating sarili sa pag-aaruga, pagtuturo, at pangangasiwa ng iglesia. Hindi lamang po puro pagkain. Kailangan natin mag-submit. Ang Kristiyanong palipat-lipat lamang ng iglesia upang tumanggap ng pakinabang, ngunit umiiwas sa pananagutan at pangako ay hindi namumuhay ayon sa disenyo ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang Kristiyanong puro kuha sa iglesia at lilipat kapag busog na ay hindi masunurin. Walang pananagutan o accountability ang ganong klaseng tao. Sa mga panahong tinatawag tayong tumanggap ng mga pastor at elder, sa mga panahon sa inaharap, ipanalangin natin na magbangon pa ng maraming kalalakihang handang ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod ng ating Panginoon. Naway magkaroon ng mga lalaking puspos ng pag-ibig sa Diyos at sa kanyang iglesia. Mga lalaking magsisikap para sa kabanalan ng bayan ng Diyos. Mga lalaking magtuturo ng salita, maghihikayat sa nangihina, magpapaalala sa naliligaw, at magbabalik sa mga nalugmok sa kasalanan. Lahat ng ito ng may pagpapakumbaba, kahinahunan, at pagtitiis. Sapagkat ito rin ang paraan ni Kristo sa kanyang bayan. Nang itatwa ni Pedro ang kanyang Panginoon, hindi siya tinakboy ni Kristo. Sa halip, hinanap niya siya at ibinalik sa Galilea. Doon ay magiliw siyang nagtanong, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Gayon din kay Pablo. Bagamat inilarawan niya ang kanyang sarili bilang pinakamasama sa mga makasalanan, hindi siya itinabuhay ng Panginoong Hesus. Sa halip, iniligtas siya sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ginawang lingkod sa kanyang kaharian. Kahit si Pablo ang pinakamasamang makasalanan, niligtas siya ng Panginoong Hesus at binigyan ng lugar sa kanyang kaharian. Labis na pinatawad si Pablo, kaya naman siya ay labis na naglilingkod at labis na magmahal o nagmahal. Ngunit, kung makakalimutan ng mga Kristiyano, kung makakalimutan natin ang Ebanghelyo, kung makakalimutan natin kung gaano kalaki ang ating kasalanan at kung gaano kalaki ang kapatawarang ating tinanggap, madali tayong magiging kampante sa kasalanan. At kung namumuhay tayo sa kasalanan habang nalilimutan ang biyaya ng Diyos, paano tayo maglilingkod ng marami? Paano tayo magmamahal ng marami? Kaya, bayan ng Diyos, Church of God, mga kapatid, ito ang aking panawagan sa inyo. Alalahanin ninyo ang awa ng Diyos sa inyo. Remember God's mercy.
Balikan niyo araw-araw ang Ebanghelyo ni Jesucristo at gaya ng inyong tinanggap ang habag at kapatawaran ng Diyos, ipakita rin ninyo ang gayong awa sa iba, sapagkat ang mga taong malalim na nakauunawa sa kanilang kapatawaran ay siyang mga taong nagmamahal ng higit at naglilingkod ng buong puso. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba at pagsisisi. Patawarin niyo kami sa aming mga hayag na kasalanan at sa aming pagkabigong magsisi sa mga ito. Patawarin niyo kami sa mga pagkakataong kami ay nagpaparaya at natitiis sa kasalanan sa aming kalagitnaan. At sa mga panahon pinapabayaan namin gawin ang mga gawa ng pag-ibig at awa na inyong pinag-uutos. Patawarin niyo kami kapag kami ay nagkulang na paalahanan ng aming mga kapatid ng Ebanghelyo, nagatubiling ituwid ang naliligaw o nabigong tulungan ang mga nagdaraig ng kasalanan. Sa halip na maglingkod ng may kababaang loob, kami ay naging mapagkunwari at mapagmataas na para bang mas marunong kami kaysa sa inyong banal na karunungan. Ngunit, nagpapasalamat kami sa inyo, O Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming kagumihan at pagkukulang, hindi niyo kami pinabayaan. Sa pamamagitan ng inyong salita, patuloy niyo kami nililinis, itinutuwid, at pinapaalalahanan ng inyong biyaya at katotohanan. Naway hindi lamang namin marinig ang inyong salita, kundi tunay naming sampalatayanan at isabuhay ito para sa aming sariling kabanalan at para rin sa kabanalan ng inyong iglesia. Bigyan niyo ng lakas, karunungan at katapangan ang aming mga pastor at elder upang magampanan namin ang mga tungkulin ng may katapatan, pagpapakumbaba at banal na takot sa inyo. Naway umasa lamang kami sa inyong biyaya at kapangyarihan. Kapangyarihan nagmumula sa inyo habang aming pinapangalagaan ang inyong kawan. Turuan niyo kaming patuloy na alalahanin ang Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo, ang kanyang pag-ibig, awa at sakripisyo para sa amin. At gaya ng aming tinanggap ang kanyang habag, tulungan niyo kami ipakita rin ito sa aming mga kapatid at sa lahat ng aming makakasalamuhan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus at tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen.